naging sekretary sa gobyerno sa ating bansa at naging kongresista sa Quezon City. Kasama natin sa pagpagkaisa at pagpapalawak ng ating hanay, Congressman Mike Defensor. Si Brother Mike Defensor. Please, let us give him the floor para sa kanyang mensahe ng pakikipagkaisa. Maraming salamat, Ka Eric. Una ko pagbati sa itinuturing kong tatay ko sa Kongreso, si Congressman Jing Paras. Nais ko rin kong kalarin kung si Jing Paras ang tatay ko. Ito naman lolo ko sa kabinete, si Secretary Jun Esperon. Ito yung paglingan natin abogado, Attorney Manny Luna. At kasama ko po ng pakikibaka. Bata po kami, pareho kami nagsimula sa kaliwa. Sika Eric Almendra. Sa lahat po ng ating mga kasama, hindi ko alam kung nabati ko na po lahat ng mga liderato nandito. Alam ko kayo mismo, mga presidente at tagapanggulo ng inyong mga organisasyon. Secretary John, nandiyan ka pala. Sa inyo po lahat, alam nyo ko, nung ako'y tumakbo ang Pangulo, sumuporta po ako kay BBM at kay Inday Sara. Maraming sa atin dito ang sumuporta kay BBM at kay Inday Sara. At ako po, sa maraming taon, tahimik, hindi nakikialam, hindi nagsasalita sa politika. Sinabi ko na rin yan na pinipilit po ako, inimbitahan na bumalik sa politika, at sabi ko ayoko muna dahil gusto kong mag-focus at bigyang pansin ang negosyo at ang aking pamilya. Nauna po ako nagsalita tungkol dito nang lapitan ako ni Sergeant Gutesa. Inilapit po yan ng isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan mo ng tao to dahil gusto niya makausap si Senador Dante Marcoleta. Noong nagsalita si Gutesa, nagulat ako sa mga sinabi. Maler-maletang salapi at idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Alam nyo, sinabi pa niya pati ang Department of Health, ang pondo doon pinapakialaman nila. Hindi niya alam ang mga nangyari kung hindi nakita niya ang investigasyon sa flood control. Ang sabi na, Sir, Bicolano kasi yung si Gutesa, yung aking mga kamag-anakan binabaha. Yung mismong isang kasama ko, pamilya, binaha, nawala ang buong bahay, nawala ang arian. Yung palang pinubuhat natin mali-maleta na pera ay buhat dito sa flood control at mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Kung naalala niyo po ng panahon na yun, ang panawagan ko panagutin si Martin Romualdez. Dahil tinanong ko si Gutesa, sabi ko, Gutesa, nag-deliver ba kayo ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang sabi na, wala po, sir. Ang deliver namin ng pera ay doon kay Martin Romualdez. Anong ginawa po nila? Pinaalis si Saldico. Umalis ka muna dyan, magtago ka, huwag kang magsalita. Noong nagsalita si Gutesa, pinatawag ko yung assistant ni Saldico? Hindi. Pinabayaan makalabas ng bansa. O matapos nung pinabayaan niya makalabas, si Manny Punoan, si Persamin, pinabayaan si Amina Pangandaman. Pero dunugtong ko yung kwento, nagulat ako na magsalita si Saldico. Dahil nung nag-usap kami at kaibigan ni Jing para sa abogado ni Saldico, ang sabi ko dun sa tao, alam nyo, maaari nito maiwasan ng 2 taon. Dahil Pangulo si Bongbong Marcos. Tatahimik kayo, magtatago kayo. Pero matapos ang 2 taon, pag hindi kayo nagsabi ng ito, lalabas ang katotohanan na ninakaw nyo ang pondo ng gobyerno at si Saldico ang mastermind. Nagulat ako, nagsalita si Saldico. Anong sinabi niya? Nagdi-deliver ako ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. 100 milyong piso. At magugulat po kayo, hindi lamang yung nakaraang taon. Magmula pa ng 2023, 2024, 2025, 100 milyong piso ang direkta na pupunta kay Bongbong Marcos. Ano ang sinabi sa kanya? May kota ka, 2 bilyon, buwan-buwan i-deliver mo. Ano ang nangyari sa mga
Nakita nyo, nandito tayo sa Ortigas. Nandyan ang subway. Yan po, proyekto ng JICA. Dapat dyan, may porto tayong ilalaan para dyan at magbibigay ang Japanese government. Tapos dapat dyan, ng 2028. Sinimulan yan ng panahon ni Pinoy. Ipinlan dyan ng panahon ng Pangulong Duterte. Nabuo ang buong programa. Lalagyan lang nila ng porto. Anong ginawa nila? Kinuha ang porto ng subway, nilagay sa flood control. Noong nakaraang taon, PhilHealth, ang porto 89 billion. Hindi yung pera ng gobyerno yan. Pera po natin yan, contribution. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, sabi niya, kahit na ikaw ay senior citizen na wala ng pera, o kahit na ikaw mahirap, tutulungan ka na ng gobyerno maglalagay ng pera. Pero kayong mga empleyado, buwan-buwan, binabawas ang pera natin para maglagay tayo sa PhilHealth. Kaya pera po natin yan. Anong ginawa? Kinuha ang porto ng PhilHealth, inilagay sa porto ng gobyerno, inilagay doon sa unallocated funds. Saan nilagay? Flood control project na gusto. Yung PDIC ho, pero din natin yung ipinabayad sa mga bangko. Bakit? Pagka po ang bangko nagsara, meron tayong nilagay na deposito, meron tayong insurance ng pera dito. 107 billion. Hindi ho nila pera yan, hindi pera ng gobyerno. Kinuha ang portong yan, saan nilagay? Sa flood control. Ngayon, si Jun Esperon. Naanod. Si Jun Esperon, pinakilala to. Kanina, Secretary of Defense, National Security Advisor. Ano pa? Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Chief of Staff. Hindi, ikaw sa militar, mas mapagat ka. Sabi ko, Jun Esperon, nagkamali ka. Sabi niya, bakit? Ang tagal mo sa kabinete. Umigit ko mo lang 12 taon. Kung nag-district engineer ka pala, bilyonaryo ka na. Ito ho, ang nangyayari sa bayan natin. Yung proyekto na subway, wala na. Pagkatapos ng 2028 siya matatapos. Yung North and South Railway, lalagyan ng ponto, wala na. Yung Mindanao Railway, mga taga-Mindanao po natin nandito. Ha? Dapat to may ponto yan. Saan napunta? Wala na sa flood control. Yung sa Iloilo, yung Panay Railway, wala na. Gimaras, yes. Panay Gimaras Project. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang pontong ninanakaw. Taon-taon. Ang sabi, siya naman ang nagsimula eh. Siya naman ang nagsabi may nakawan. Oo, sinabi niya. Pero sa katotohanan, galit ang mga tao. Dahil ang sabi noon, meron 5,000 flood control projects. Bigla akong tayong pinahanap. Noong nagalit ang taong bayan, nagsabi siya, imbestigahan. Ang hindi niya alam, babalik sa kanya ang investigasyon. Ang hindi niya alam, yung pontong ninakaw sa flood control, pumapasok pala sa bahay niya. Sinabi ni Saldi ko, 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, sinungaling ka, mali yan. Yung pera, ang nag-deliver, ang sabi niya, ay si Bernardo. Ibinigay kay Trikip. Sabi ni Saldi ko, Senador, mali po yan. Ibang ponto pa yan. At ang binigay kay Presidente, 52 billion pesos. Isang taon lang po yan. Kaya po ako sa konsensya, pagkatapos ng mangyari kay Contessa, hindi na ako nanahimik. Si Contessa hanggang ngayon, kinuha nila. Nasa kanila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Contessa, hindi ko na ako kailangan ng proteksyon ng DOJ. Ako na humbala sa sarili ko. Matapos po noon, diniting nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kaming pureba na diniting nila. Pinabaligtad na nga nila eh. Pumirong manahon na hindi totoo ang sinabi niya. At ang sabi po niya doon, pinangakuan ko daw ang Duterte Marcoleta ng pera para sabihin niya yung mga bagay na yun. Alam mo, sabi ko, okay na. Kahit bumalik na si Contessa, iba na yung sinabi niya, walang problema sa akin. Ang importante, palayain niyo yung tao. Dahil yung sundalong to, siya ang pinaka-hindi kumita. Siya ang walang interes. Nagpitpit lang to ng pera. At nakita nito na mali pala yung ginawa ng mga panahon yun. Bakit napaparusahan ng gano'n?
bakit natatakutin ang pamilya? Marami pa ho ang nalabas at magsasalita tungkol doon sa kaperahan. Ngayong araw lang ho, binigay sa akin ang listahan ng taon-taon na 100 bilyong piso na kinukuha mismo ng Office of the President. Mismo ng Pangulo. Iba pa yung flood control na pinag-usapan natin. Ito, direkta sa kanya. Yung 8 bilyon, iba pa ho yun. Ngayon lang ho natin nakita. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo lahat na tayo hindi manahimik at tayo ay kumilos. Tayong lahat magkaisa na kumilos at pag-resignin ang Pangulong ito. Yun. Importante ho ang pagkakaisa natin at ipakita natin yung ating lakas. Kahit maliit na grupo pa tayo, magpalakas at magpadami. Dahil ang EDSA uno, napuno sa ganyan. Ang sabi ng military, withdrawal of support. Nag-withdraw ang mga sundalo, nagbaliktaran at sumama sa mga nagpoprotesta. Ng EDSA 2, nandyan na po ako, sundalo, si General Esperon, ako po'y nasa Kongreso. Ang sabi ng military, we will withdraw our support dahil wala nang negosyante. Nakikita nila ang problema ng ekonomiya. Wala na mga taong gobyerno. Nakikita nila wala ng tiwala sa ating pamahalaan. Ang sambayanan, maging ang mga OFW natin, wala nang tiwala sa gobyerno. Kailangan natin ipanito, palakasin ang ating pagkilos para ang ating kandataan lakas. Ang mga negosyante, ang simbahan, mga salita na, bumaba ka na dyan kung nais mo ang ayos ang pagbayan ng Pilipinas. Sa inyo po lahat, sa pagkakaisa po natin, of course, kay Congressman Jing Paras. Si Congressman Jing. Ayan po, ang ating pong tagapangulo. May gagawin po yan, si Congressman Jing. Samahan po natin. Baka ho, makulong tayo, pero huwag tayong matakot. Isorpilas tayo, huwag tayong matakot. Dahil pag hindi gagawin ni Kong Jing ang gagawin niya, kasama si Jun Esperon, kawawa ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pag hindi tayo kikilos para tanggalin ang Pangulong to, kawawa na ang sambayan ng Pilipino. Wala na ang pag-asa ang ating bansa. Ang dami nating pera. Ang dami nating resources. Agrikultura. O bakit po mahal ang sibuyas? Anong sabi ni Santico? Kinontrol nila ang smuggling para sila kumita. Bakit mahal ng sugar quota? Kinontrol dahil nung pagka ikaw mag-import, pupunta ka ng Department of Agriculture. Sindikato nila ang kumuha ng quota. Sila din ang nagparating ng asukal dito. Doble, triple presyo. Pati sibuyas, asukal, lahat. Magtataka ka Pilipinas, ang daming mga tanim. Pero ang Singapore, walang bukid, mas mura bilihin. Bongbong, Ang Malaysia, mas mura asukal, mas mura sibuyas. Ganitong klase ang nangyayari sa mamamahala ng ating bansa. Kawawa ang Pilipino. Gatasan po ang pondo natin. Gatasan tayo nagtatrabaho. Kaya ngayong gabi, ngayong araw at sa mga darating na araw, sama-sama tayo, tulong-tulong, ipabagsak ang Pangulo, hindi ang gobyerno. Mag-resignin si BBM, hindi ang Pangulong. Kapag mo kayo, ang pag-rise, ang bansang Pilipinas. Nag-aalap,